Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Ipatutupad ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang mataas na proteksyon para sa mga depositor sa bangko simula ika-15 ng Marso ngayong taon. Ayon sa PDIC, itinaas ng Board of Directors nito ang Maximum Deposit Insurance Coverage o MDIC mula 500,000 piso patungong 1 milyong piso bawat depositor bawat bangko. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kumpiyansa ng publiko sa sistema ng pagbabangko at tiyakin ang mas matibay na proteksyon sa kanilang ipon. Ayon sa PDIC, ang deposit insurance ay isang patakaran ng gobyerno na nagsisilbing financial safety net upang mapanatili ang katatagan ng sektor ng pananalapi. Nilinaw rin ng ahensya na hindi kailangan magbayad ng mga depositor para sa insurance na ito. Batay rin sa Republic Act o RA number 3591 o ang PDIC Charter, may kapangyarihan ang PDIC Board na i-adjust ang MDIC batay sa inflation at iba pang economic indicators. Nakasaad din sa batas na ang halaga ng insurance coverage ay nire-review kada 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang inflation ng bansa sa buwan ng Pebrero ay pareho o kaya't bumaba ng bahagya kumpara sa 2.7% Consumer Price Index na naitala noong Enero. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inaasahan nila na ang susunod na inflation ay posibleng bumaba ng 2.2% o posibleng tumaas ng hanggang 3% kumpara sa nakalipas na buwan. Binigyan din ng BSP na ang pagtaas ng inflation sa Pebrero ay dahil sa mataas na presyo ng kuryente at krudo at mula sa mataas na presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural katulad ng isda at karne. Kasalukuyan namang sinusukat ng Monetary Board kung luluwagan pa ang policy rate nito. Sa pinakahuling desisyon ng Monetary Board noong Pebrero 13, nananatili sa 5.75% ang Target Reverse Repurchase o RRP rate ng BSP. Ang susunod na policy meeting ay nakatakda itong darating na Abril 3. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal ng kinasuhan sa Olongapo City Prosecutor's Office ng Bureau of Plant Industry o BPI ang isang importer dahil sa illegal na pag-aangkat ng imported na sibuyas. Ayon sa BPI, idineklarang processed foods ang shipment na paglabag sa Food Safety Act at Plant Quarantine Law of 1978. Dumating sa Port of Subic ang 2 container van noong Agosto 2024 at nakakonsign sa Chastity Consumer Goods Trading. Ang mga kalakal ay idineklara bilang frozen fish egg balls, isang processed food item na wala sa jurisdiksyon ng BPI. Nadiskubre sa loob ng container vans ang libo-libong karton ng dilaw na sibuyas. Ang mga natuklasang imported na sibuyas ay walang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Department of Agriculture, BPI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.